guys! Welcome back to our channel! Hello po sa lahat! Magandang buhay! Ere nga po at kumakain muna kami bago po ulit mamasyal. At dahil nga po December na abay syempre i-upload ko na rin aray. At baka naman abay ika nyo naman abay bakit ang mga dekorasyon ay pang Halloween pa. Marami nga po palang mga lugar dito sa ating bansa na naging saksi sa mga maraming makasaysayang pangyayari na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok ng panahon. O diba? Isa na nga po dito ang dinara yung Calle Crisologo na matatagpuan dito sa Vigan City, Ilocos Norte. Opo, hindi po kayo nagkakamali ng pandinig. Nandito po kami ngayon sa may Ilocos. Hindi nga po pala ngayon at nung nakaraang buwan pa. Ito nga po palang Calle Crisologo ay isang kalye na kung saan matatagpuan ang mga infrastrukturang Espanyol na ang karamihan ay mga bahay ng mga mayayamang pamilya at mga Pilipinong Chinese traders. Makikita rin po dito ang sikat na Cobblestone Street na kumakatawan sa imahe ng Vigan City. Kaya po ito ay tinawag na Cobblestone Street ay kung mapapansin nyo po ang nilalakaran namin dito o yung dinadaanan po namin dito ay gawa sa mga maliliit na bato. At sadya naman pong kapag pumupunta dito sa may Ilocos ay hindi po mawawala sa ating mga isipan ay rin bagnet. Dahil nga po itong Ilocos ay kilalang kilala din sa bagnet at saka nga po rin sa may longganisa nila. At talaga naman po ditong sa Calle Crisologo ay nagkalat naman po ang napakaraming souvenirs na pwede nyong bilihin. At masasabi ko rin po na sa dami ng aming pinuntahan dito sa may Ilocos ay dito nga po sa Calle Crisologo ang may pinakamurang pamilihan ng mga souvenirs. Lingid sa kaalaman ng marami, una itong tinawag na Calle Escolta de Vigan nang ito ay madiskubre ni Juan de Salcedo noong 1572. Nagsilbi itong sentro ng kalakalan sa buong Hilagang Luzon na itinatag bago pa man nagkaroon ng galleon trade. Kaya naman po hindi na ako nagtaka nang napakarami ko talagang nakita dito ng mga produkto ng Pinoy. Dahil nung unang panahon pa pala ay sentro na ito ng kalakalan dito sa Hilagang Luzon. At talaga naman pong lahat ay mag-i-enjoy po kapag po pumunta kayo dito dahil nga po parang araw ang gabi sa kanila. Ang sabi nga po ng mga taga rito na aming nakapanayam ay talaga naman po mas maraming pumupunta dito kapag nga po daw gabi. At dahil nga po karamihan ng mga turista ay sa gabi pumupunta rito, di marami nga po daw na mga restaurant dito sa gabi sila talaga kumikita at saka nga po yung mga kalesa mas maraming sumasakay kapag nga daw po maraming turista sa gabi. At ang isa pa nga pong nakakatawa dito, may nakita ako nagtitinda ng ice cream kahit nga po gabi na. Ay talagang napagkakasipag naman talaga ni Kuya. Ganun talaga tayong mga Pinoy kung sa gabi maraming turista, malay ba natin kung mabili nga yung ice cream sa gabi. At talaga naman pong humanga ako sa kanilang mga infrastruktura dito ay makaluma. Hindi na po ako magtataka kung karamihan po ng ating mga teleseryeng napapanood din sinishooting. Dahil nga po kay Fanny Coco Martin, di yung probinsyano aking pinanood iyon, naalala ko nagshooting din sabi ko nga po dyan kay Butchog, kasarap po naman Butchog ditong mamili kulang na lang kita ipi. Wala ko talagang mamili ang problema wala lang talaga akong pambili. Ganoon naman talaga tayong mga Pinoy kapag tayo ay pupunta sa isang lugar kailangan talaga tayo ay may souvenir. Tingnan nyo nga po at napakagaganda at napakamakaluma talaga JTC Supermart, san ka pa? Sulit na sulit din po ang gala dito kapag gabi kasi talaga naman pong maliwanag yung buong paligid. At tuwan-tuwa rin po ang mga batang nandidine, paano ba naman samot-sari ba namang laruan ang kanilang makikita. Nga po pala yung gilid ng Max Restaurant, diba? Makalumang makaluma. At ito nga po palang pangalan ng Calle Crisologo, parang pangalan ng ating bansa. Dahil nga po kung ano-ano muna ang itinawag sa ating bansa bago pa man ito tawagin na Pilipinas. Noong huling bahagi ng 1890s na siyang panahon ng mga Amerikano,
ay pinalitan ang pangalang ito ng Washington Street. Noong September 1, 1901, nagtatag ang mga Amerikano sa Ilocos Sur ng pamahalaang sibil na kung saan nailuklok nila si Don Mena Crisologo bilang unang gobernador ng lalawigan. Si Don Crisologo ay kilala at ginagalang sa lalawigan bilang isang manunulat at politiko. Namatay siya sa gulang na 82. Kasunod ang pagkamatay ni Don Crisologo ay pinangalanan ito ng Mena Crisologo Street bilang parangal sa yumaong gobernador. Sa paglipas ng panahon ay nakilala ang Kalye Mena Crisologo o ngayon ay tinatawag na Kalye Crisologo. Nagsisilbi itong pangunahing atraksyon sa Vigan City magpahanggang ngayon. Kaya naman po ang mga dumarayo dito sa Vigan ay talaga pong hindi pinapalampas na mapuntahan nila itong Kalye Crisologo. Bukod nga po dahil sa ito ay magandang atraksyon dito sa Vigan ay talaga naman po isa ito sa makasaysayang lugar. Dahil na rin po ito ay naging sentro ng kalakalan noong unang panahon. At sadya naman pong makikita natin dito ang husay ng mga Pinoy. Dahil na rin po sa mga nakita nating infrastruktura. Pumunta nga po pala kami dito sa aming mga kasama. O ayan nga po si Butchog o tumitingin-tingin pa. At habang nandito nga po sa gilid ay ayan ang sinasabi ko po sa inyong mga infrastruktura na talaga namang kahangang-hanga ang mga gawang Pinoy. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga kapag naman ganito kagandang iyong mga makikita, diba? Napakalinis nga rin po pala ng lugar at halatang halata naman talaga na ito ay inaalagaan ng mga taga rito. Kaya naman po talaga napakasarap naman talagang maglibot din eh. At nakakatuwa rin nga po at eto may kalesa pa rin dito. Kahit saan nga po palang pasyala na puntahan namin dito sa Ilocos, abay hindi mawala-wala itong kanilang ipinagmamalaking kalesa. O baka naman po sabihin nyo na panay naman ako gala, abay ang libot namin po na ito dito, abay libre po ito. Kaya naman po maligayang maligaya si Butchog at si Budidang paano nakalibre ng libot. Pagkatapos nga po pala naming mag-ikot-ikot dito sa paligid ng Kalye Crisologo, abay eto na nga po napag-isipan namin na pumunta nga dito sa kanilang plaza. Andito nga rin po pala itong mga kalesa na ito dito sa tabi ng plaza. Kasi nga po karamihan ng mga sumasakay din sa kalesa abay nanggagaling doon sa loob ng plaza naglilibot-libot. E di habang hinihintay pa nga po namin yung iba naming kasama, abay sabi nga po ni Butchog isilipin po namin yung plaza nila rito. At tunay naman pong kahanga-hanga dahil nga po napakaganda ng plaza nila. Bukod po sa maraming pumupunta po rito at dumarayo, syempre kasi maganda nga po at maliwanag na maliwanag. Ay talaga naman pong lahat po dito ay nag-i-enjoy. Ayan na nga po at makikita nga po natin na may mga naglalaro pa nga po ang kabataan dito sa loob ng plaza. Habang nandito nga po pala kami sa loob ng plaza, syempre hindi po mawawala yung picture-picture. Tingnan nyo naman po napakaliwanag ng lugar tapos po napakaluwang talaga. O paano po ba yan? Nailibot ko na po kayo dito sa Kalye Crisologo. Huwag pong kalimutan, follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsuporta.